Alam nyo, inaalarma ni Lisa Smugs, ni Butod, okay? Pinapaalarma ni Butod ang lahat ng mga sindikato na kaalyado niya, nakasabwat niya na nakikinabang sa gobyernong ito. Na nagmamatsyag po sila sa mga kilos ng mga taong bayan, kilos ng Duterte. Kaya dun po sa mga pupunta sa Cebu, mag-ingat din kayong lahat. At I don't think na pababayaan kayo ng mga matitinong men in uniform natin na magpapanatili ng peace and order during that time ng February 25. So gusto ko lang sabihin sa inyo, gusto lang sabihin ng ating puting ahas na gumagawa, okay, ng plano si Liza Smugs kung paano i-counter itong panibagong pagtitipon, pagsama-sama ng mga maiisog para sabihin sa taong bayan kung ano talaga ang ginagawa ng gobyernong ito. So another issue, mga kababayan na nakarating sa atin, even yung mga tao ngayon na nakapaligid kay Kuting, isinusuka na sila dahil nakikita nga yung rampant, 'di ba? Yung pagiging sugapa nila sa pangangamkam sa lahat ng ahensya ng bayan. So naaalarma po sila, baka mapatalsik na sila sooner. Yun ang kinababahala ni Lisa Smugs. Siyempre, kapag nawala na sila sa power, which is dapat lang, dahil again, sinungaling, gagago sa Pilipino, betrayal of public trust, ginago nila yung Pilipino dahil isa yan sa pagiging polboronic niya na gusto nilang pagtakpan at gusto nilang gurgurin ang issue na yan na nireveal na nga ni Pangulong Duterte. Kaya naman ginigipit sila ngayon kasi nga naaalarma na talaga sila sa impact ninyo. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil effective tayo. Kaya ngayon po, nagre-recruit sila ng maraming trolls to attack Maharlika, to attack the Dutertes, and to attack Attorney Glenn Chong. May mga ginagamit si Lisa Smugs na mga tao para patahimikin yung mga taong critical sa kanila. Okay? Pinipilit nilang bayaran. But I know for a fact na ang isang kaalyado natin na si Attorney Glenn Chong ay hindi kayang bayaran hindi kayang bayaran ni Ahas sa labang ito. Hindi niya tayo iiwan. Ang panggigipit sa akin, ang panggigipit sa mga Duterte ay isa po ang pattern yan. Si Butod. Lahat gusto nilang maghari at i-silence ang mga taong bayan. Magkapit-bisig tayo dahil isa ang kalaban natin. Ang target natin is ang ulo ng ahas na ginagamit ang pera ng taong bayan para lahat tayo patahimikin. May na-receive din tayong report galing sa ating puting ahas sa PDEA na talagang itong si Lisa Butod ay talagang sangkot siya sa mga illegal transaction pagdating po dito sa Polboronic, katulad ni Mark Anthony Sayarot na nakawala dahil kaibigan nila at kasama nila sa kanilang mga state visit. At gusto ko lang iparating sa inyo mga kababayan na itong mga sindikatong kasabot ni Lisa ay pinapaalarma niya na rin para tutukan, siyempre ako. Alam niyo yun, tutukan ako dahil ako naman yung nagsimula ng mga eksena dito na nag-expose sa kanila. Doon sa may bounty ang aking ulo at hindi naman tayo natatakot sa mga yan kung lalaban sila ng sampalan or kurutan, gugurin nila ako pag nagkaroon po sila ng pagkakataon. Gusto kong sanang iparating sa inyo na huwag kayo panghinaan ng loob. Dahil sa ngayon, nakikita ko, hindi na masyado kayong, yung iba, parang kinakalimutan nyo na ang issue sa PC, sa Lotto at saka dito nga sa Polvoron. Kaya nga, siguro gagawa tayo ng campaign, okay, ng campaign na kung saan si Kuting ay magpa-drug test. Hindi lang si Kuting. Dahil nakarating din sa akin, mainit-init pa, na hindi lang si Kuting ang nagpupulburon. Ayon sa ating source, na si Sandro ay kailangan din magpa-test dahil maaaring siya ay pulburonic din. Ayan si Sandro Marcos at saka si Tambaloslos na laging parang lutang kung magsalita. Dapat talaga pulburonic test sila para mapatunayan nila sa taong bayan na sila ay walang pulburonic sa kanilang system. Lalo na si Kuting. Kasi may mga nakakarating sa ating information na mga galing sa ating puting ahas sa PDEA.